Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles, shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bigla niyang ibinaba ang ulo niya nang walang dahilan. Anong ginagawa mo? Pagkatapos, nang natigilan si Han Sanchen, sinabi niya ang isang bagay na lalong nagpalito kay Han Sanchen, mabuti ka o masama, lumapit ka at magtanong sa iba ng mga ganyang katanungan. Ako, direktang itinigil ni Han Sanchen ang kanyang mga salita sa kanyang lalamunan. Ano ba naman? Ano ang ibig mong sabihin na magtanong ng ganoong tanong sa sandaling dumating ka? Ano ang problema? Ayos lang ba ang lahat? Hindi ko alam, huminto siya, saka tumayo at tumabi, nakatingin sa peach garden. Nagtataka si Han Sanchen. Ang kanyang pagganap ay hindi nangangahulugan kung siya ay naghahanap para sa kanya upang pagalingin ang kanyang sarili. Parang nagkukumpisal at nagpo-propose sa kanya, hindi mo pa alam. Sa oras na ito, nang umihip ang hangin, ang Aaron ay kasing tanga ng isang eskultura, at ang buong tao ay ganap na magulo sa hangin. Anong kalokohan ang nangyayari? Yun. Ay, sabi ko hindi ko alam, winuwagayway niya ang katawan, saka ibinaba ang ulo at kinurot. Sa pagkakataong ito, tumakbo lang siya palabas ng pavilion at pumunta sa malapit na puno ng peach. Ang kanyang jade na kamay ay marahang kinurot at minamanipula ang mga dahon ng peach. Fuck, what the hell? Si Han Sanchen ay tanga. Baliwala ka, hinanap ko ang kapatid ko, isang tunog lang, paimpol siyang tumakbo at umalis. Kinuha ni Aaron ang peach sa kanyang kamay, pinunasan ang card, at kinagat ito sa malaking peach sa kanyang kamay. Siya ay ganap na hanggal. Ano ang honey operation na ito? Bakit hindi niya talaga maintindihan? Nanlumo, ang pangolin ay dumating mula roon sa oras na ito, tumingin sa malaking dilag na dumaraan, at pagkatapos ay dumating sa Aaron sa ilang hakbang, tumingin sa Aaron, at tumingin sa paligid, hindi ba? Anong meron? Sumagot si Aaron na may malungkot na pagtingin. Ikaw sa sikat ng araw. Hindi sapat ang iyong nail arrow kagabi. Kakaibang sabi ni Pangolin. Ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata, hindi siya pinansin at nagtanong, nasaan ang masamang mata ko? Stop it. Anyway, you don't have to worry. I think it's not only happy without any security concerns at this time. However, if you look for it, it's not be happy, don't try to turn off the topic. Talk about business, hayop ka, sagutin mo ako ng totoo. Natapos si Pangolin, tumingin sa Aaron na may mapanlate na tingin, na parang sinasabi sa Aaron na iligpit ang iyong maliliit na pakulo. Lahat ay nakita na ni Lauso. Sakit talaga ng ulo ng Aaron. Tinitimbang niya ang malaking peach sa kanyang kamay at tahimik na sinabi, tignan mo itong peach. Gaano ito kalaki? Bigla, may sinabi ako sa'yo, sabi ni Pangolin. May iniisip lang ako, anong problema? Iniisip ko kung kaya ka bang lumunin ng peach na ito hanggang mamatay. Ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata. Natigilan si Pangolin, at halatang tulala ang buong tao. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon na kakaalis ni Zia Wei, anong ginagawa mo? Bakit parang nahihiya ang mga tao? Although wala pa akong babae, sabi nga, lagi akong nakakakita ng baboy na tumatakbo nang hindi kumakain ng baboy. Yung tipong refleksyon ng babae, akala mo bobo ako. Walang magawang ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata, matatanggal daw niya ang landsil ko. Tinanong ko lang siya kung matutulungan niya akong tanggalin ito, yun lang. Tinitigan ng Pangolin si Aaron nang may kainahinala. Aaron nodded. It's so simple. To tell the truth, I don't know why she reacted like that. Walang problema ang tinanong ko. Tumingin si Pangolin kay Aaron at naisip, kung totoo ang sinabi mo, hindi ba medyo hindi maipaliwanag ang reaksyon niya?
Isa pa, ang pinakamahalagang bagay ay matutulungan kanyang tanggalin ang selyo ng lupa. Sabi talaga ng ate niya na amo din niya. Sabi ni Aaron, mukhang napakahirap ng seal of the earth, kung malulutas ng magkapatid na ito ang seal of the earth, parang hindi madali, sabi niya mga Phoenix sila. Alam mo ba ito, mga taong Phoenix, pagkarinig nito, sumimangot ang pangolin. No, it's true, personally admitted it ang kapatid niya, at saka, nang iligtas ko siya noong araw na iyon, personal kong narinig ang pagtawag ng dalawang gangster sa anak ni Sia Wei Phoenix, seryosong sabi ni Han Sanyan. Pagkasabi nito, biglang tumingin si Pangolin kay Han Sanyan, at tila nakita siya ng isang pares ng mata. Anong problema? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hindi nagsalita si Pangolin, tinignan lang ng mabuti ang Aaron, tumingin sa kaliwat kanan, parang may kung ano sa mukha ni Aaron. Nakita ang buong buhok ni Aaron. He knocked his hand off. What are you doing? Don't fucking look at it. You're talking. Hindi, kailangan kong makita ito. Matigas ang mata ng Pangolin. Hindi makapagtalo ang Aaron. Binasag niya ang ulo ni Aaron at saglit itong tiningnan. Umiling siya, hindi maintindihan, hindi maintindihan. Walang imak at galit na galit si Aaron, sabi ni Leng Sheng, kung hindi mo sasabihin, pangako Pangolin, hindi ka mamamatay. Kukunin ko ang apelyido mo. Hindi pinansin ni Pangolin ang mga banta na ito. Sinulyapan niya si Aaron, umiling at umupo sa kanyang posisyon, sa katunayan, wala kang espesyal. Ibang-iba sa akin. Isang ulo, dalawang mata, isang ilong at isang bibig. Walang bukal sa mukha mo. Yung kay Lola, hindi ba nakakatawa? Han, upo ka sa akin. Tatanungin kita. Shit, halos baluktot na ang ilong ni Han Sangki. Malinaw na magiging tigre siya. Bakit siya biglang tumalikod at kinuha ang mga paninda sa kanyang ilong at mukha at tinuruan ang kanyang sarili ng leksyon? Gayunpaman, hindi alam ni Han Sangki kung anong gamot ang ibinebenta ng taong ito. Nakakagat lang ng ngipin at nagpapatigas ng anit. Gaya ng sabi niya, maupo ka lang. Anong naramdaman mo kagabi? Tanong ni Pangolin. What's the fucking feeling, Pangolin? I think you really don't want this skin. Narinig ni Aaron ang tanong na ito sa sandaling maupo siya, at malapit nang sumabog ang kanyang oras. Iba ang babaeng Phoenix sa ordinaryong babae. Bihira lang daw ang babaeng Phoenix. Ganyan ang babae. Anyway, for any man, it is absolutely the best experience of eternal life, and you can, di kalimutan ang pinakamagandang karanasan sa akin kapag kinakausap mo ako sa ganitong lito. As I told you, kagabi was just an ordinary way to heal her. We are brothers. It doesn't matter if you talk nonsense about me. People are girls. Don't do this. Pinagalitan siya ni Aaron. Nasa likod niya ang injury niya. Kung gusto mo siyang pagalingin, dapat. Itong lonely man and woman, top grade beauty din ang babaeng iyon. She looks very special. To tell the truth, I clear, tandaan mo ang kanyang magandang hitsura hanggang ngayon. Shit, napakaswerte mo. Una, ang aking munting prinsesa na si Kirin, pagkatapos ay sina Qin Shuang at Soyan. Ngayon ay may maliit na Zia Wei. Ang pinakamahalagang bagay tungkol kay Niang Zaipi ay ang isa ay mas maganda kaysa sa isa, ngunit lahat sila sandalan ka diba? Kailangang patayin ng kulog ang mga katulad mo kapag lalabas ka. Huwag kang sasama. Nanlumo ang tingin ni Aaron sa kanya. Gayunpaman, mula sa pagmuni-muni ng Pangolin, napansin niya na maaaring ganap na naiiba si Zia Wei sa pagkakataong ito, dahil kapag nakilala niya si Soyan at ang iba pang mga babae sa nakaraan, ang lalaking ito ay walang katapusang magmumura, ngunit hindi siya magkakaroon ng ganoong kalaking pagmumuni-muni ngayon. Sa pag-iisip nito, mas naging curious ang Aaron. Sa pagtingin sa Pangolin, sinabi niya, ano ang anak na babae ng Phoenix? Ang Pangolin ay tahimik na tumitig sa langit, at pagkatapos ay tumingin kay Aaron na naiinggit. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, hindi na mamalayan ni Aaron na inabot sa kanya ang isang malaking peach, at kinagat niya ito, nakakamangha na sabihin ang anak na babae ng Phoenix. Akala ko walang ganoong top-notch na babae sa mundo. But where can I think of it? Hindi ko lang nakita. But the most exaggerated thing is that she is still by my side. Sa madaling salita, responsable kong sabihin sa iyo na sa anak na babae ng Phoenix,
hindi banggitin ang selyo ng lupa sa iyong anak ay hindi isang problema. Kahit na walang pagmamalabas, kahit na pinahirapan ka ng hari ng impyerno at itinapon sa impyerno, maaari kang bumalik mula sa mga patay, umiling ang panggalan na may mapait na ngiti, napaka-magical, gulat na sabi ni Aaron, sa tingin mo ba ngayon lang ito natapos, kung sa tingin mo ay mahiwaga ang lahat, ang tunay na paggamit ng anak ng Phoenix ay maaaring hindi may larawan para sa iyo. Storytelling channel sa YouTube. May narinig ka bang chismis? Sabi ng panggalan. Ano ang chismis? Ang dragon ay nagkaanak ng 9 na anak na lalaki. Tumanggaw si Aaron at sinabing, ang tinatawag na dragon ay nagkaanak ng 9 na anak na lalaki ay nangangahulugan ng mga bilanggo, Janes, mapanuksong hangin, prison, lion dragon, baxia, panggalan, negatibong panggalan at paghalik ng 9 na hayop. Umiling ang panggalan, ang 9 na anak na lalaki ay may iba't ibang hitsura, iba't ibang kakayahan, iba't ibang kagustuhan, at iba't ibang ontological na katangian. Gayunpaman, hindi ito nakahahadlang sa kapangyarihan ng 9 na anak na lalaki. Ito ang pinakamahusay na paliwanag na sila ay itinuturing na mga Diyos sa mga henerasyon hanggang sugpuin ang iba't ibang kasamaan, sa makatuwid. Mula noong sinaunang panahon, ang kapangyarihan ng dragon ay kilala na sa buong mundo. Ang pamilya Phoenix ay nakikisabay sa dragon. Ang dragon ay may potensyal na 9 na anak na lalaki, at ang Phoenix ay mayroon ding katotohanan ng 9 na sisiyo, kabilang ang Peacock, ROC, Fire Phoenix, Golden Phoenix, Berdeng Luan, Snow Owl, Baiming, Azul Pato at Jiaofeng. Ang 9 na chicks ng Phoenix ay hindi mas mababa sa 9 na anak ng dragon. Sa makatuwid, gaano kalakas ang mana ng pamilya ng dragon, at kung gaano kalakas ang transmission ng pamilya Phoenix. Sa pag-asa sa dugo ng pamilya ng dragon, ang 9 na anak ng pamilya ng dragon ay maaaring maging pambihira, habang ang pamilyang Phoenix, na umaasa sa dugo ng pamilyang Phoenix, ay tumitingin din sa mundo. Sa makatuwid, ang dugo ng Phoenix, matatag ang pamilya. Ang anak na babae ng Phoenix ay ang katawan na binago pagkatapos ng pagbagsak ng ninunong Phoenix, dahil siya ang may pinakamadalisay na dugo ng Phoenix, kaya't mula pa noong unang panahon ay may alamat na ang mga anak na babae ng Phoenix ay napakaganda, tulad ng mga engkanto. Higit sa lahat, ang dugo ng Phoenix ay makapangyarihan. Ang sino mang makakuha ng anak na babae ng Phoenix ay hindi lamang masisiyahan sa kagandahan ng anak na babae ng Phoenix at sa istruktura ng katawan ng iba't ibang mortal, ngunit makukuha rin ang dugo ng Phoenix. Ang dugo ng Phoenix ay maaaring bumuhay ng mga tao, kaya ang mga nakakuha ng dugo nito, sa ilang mga lawak, ay magkakaroon ng katulad ng Phoenix at maaaring magpatuloy na manirahan sa nirvana. Biglang tumanggaw si Aaron. Ayon dito, naunawaan niya kung bakit ang selyo ng lupa ay wala, dahil maaari siyang muling ipanganak. Kahit na ang kanyang katawan ay sabog sa pira-piraso at ang kanyang kaluluwa ay nadurog, hanggat may bakas ng kawalang kamatayan, siya ay maipanganak na muli. Ano pa ang laban sa langit? Ang kapangyarihan ng Phoenix, sinabi ng panggalan, gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang kapangyarihan ng Phoenix. Bahagyang sumimangot si Aaron. Ano ang ibig sabihin nito? Ang Phoenix ay isang babae at ang Phoenix ay isang lalaki, ngunit ang Phoenix biographer ay isang babae. Kung gusto mong makuha ang kapangyarihan ng Phoenix, maliban kung ang Phoenix ay magkasya. Sumimangot si Aaron. Tumanggo ang panggalan, ang kapangyarihan ng Phoenix ay walang katapusan, ngunit lahat ng mga ibon ay pinangungunahan ng mga babae at dinadagdagan ng mga lalaki. Sa makatuwid, mula noong sinaunang panahon, narinig mo ang Phoenix at hiniling ang Phoenix, ngunit hindi ang Phoenix. Ang katawan ng babae ay ang pangunahing bahagi ng pamilya Phoenix, habang ang mga lalaki ay hindi kasama. Kung nakuha mo ang puso ng anak na babae ng Phoenix, sa katunayan, anumang uri ng lalaki ay maaaring maging Phoenix ng pamilya Phoenix sa pangalan, kaya naman ang Phoenix ay mayroon ding teorya ng 9 na anak na lalaki at iba ang hitsura. Aaron sa pangkalahatan ay naiintindihan. Gayunpaman, ito ay tiyak dahil ang anak na babae ng Phoenix ay maaaring isama sa sinumang lalaki, na nangangahulugan na dapat mayroong maraming mga lalaki sa mundo na nakasama ang anak na babae ng Phoenix. Kung hindi, matagal nang naputol ang pamilyang Phoenix dahil may mana, dapat na mayroong integrasyon,
Dapat nilang malaman ang kapangyarihan ng Phoenix at kung bakit sila magiging isang miyembro ng Pangolin. Walang nakakaalam sa tanong na ito. Ang Pangolin ay napangiti, dahil ang gawain ng anak na babae ng Phoenix ay pamana, na ang paunang Phoenix ay muling magkakatawang tao sa mundo gamit ang tunay na kapangyarihan ng Phoenix. Sa paglipas ng mga taon, tila wala akong narinig na sino mang nakilala, mas maraming tao ang nag-iisip na ito ay isang gimmick na sadyang inilatag ng pamilya Phoenix upang akitin ang mga lalaki, ngunit mabuti na lang, ang gayong mga chismis ay palaging isang mahusay na tukso. Bilang karagdagan, ang anak na babae ng Phoenix mismo ay may isang mapagmataas na hitsura at figura, at mas naiiba sa pisikal na istruktura ng mga ordinaryong kababaihan. Sa makatuwid, maraming lalaki pa rin ang madalas na nakakabit at nagliliwanag para sa pagpaparami ng pamilyang Phoenix, ngunit ito rin ay naglalagay ng malaking nakatagong panganib para sa pamilyang Phoenix, sabi ni Pangolin. Nakatagong panganib. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!